Hello everyone, welcome back to my channel. Today ay December 22, 2025 and literal as in kagagaling ko lang sa eye scan diagnostic center kasi ginawa na yung aking third PET scan for this year. Usually ang PET scan ay once a year lang ginaganap for monitoring. Kagaya nung ginawa sa akin last year, May of 2024. And then, supposedly, dapat May 2025 din gagawin, pero napaaga siya, naging April. The reason kung bakit ako nagpa-third PET scan ngayon ay dahil inas na to ng doctor ko since meron akong cough na matagal na, parang mga 3 months na yata yung ubo ko. Until now, meron pa rin pa konti-konti. Pero kasi, naggagamot ako. And I initially thought na connected lang to sa asthma ko dahil usually, pagka patak ng bare months, ina-asthma na talaga ako. Pero dahil nga, nagkaroon na ako ng lung metastasis, sabi ng doktor, we better check kung okay naman yung lungs. Kasi nga, syempre, meron ng tama yung lungs ko. And also, aside from that, meron na rin ako nararamdaman na pain sa aking right na singit. Same na pain na nararamdaman ko sa left. That's why, both of my legs, hindi ko na sila maitaas. I can't even do yung D4, yung itataas yung paa, tas nakatuping ganon, or Indian sit lalo na. Even yung legs ko, kapag i-cross ko silang ganon, hindi ko na magawa yan. Kaya, yon isa rin yun sa mga rason. Kasi nga, may bone metastasis na din ako. Also, sa liver, meron na rin akong liver metastasis. Excuse me. Now, I already have my, asan ba to? The image. Oo, kasi gano'n naman usually sa eye scan. Right after mong go through ng process of the scanning, ipapauwi na agad itong image, pati yung CD. Pero, wala pa doon yung result. Which means yung interpretation ng doktor, as well as yung comparison nila dun sa last na PET scan. So, if I am going to review my PET scan for the year, syempre, unahin natin yung April 2025. Dito nag-start yung malaman namin na nag-progress na to stage 4 ang aking breast cancer dahil kumalat na to sa aking lungs, liver, bones, and lymph nodes. And after that, inumpisahan na agad yung treatment ko for oral chemo, hormone blocker, trastuzumab, as well as yung bone treatment, which is the Zolidronix. August of 2025, medyo naging okay naman yung result. And pagbabasihan naman nito is yung, pakita sa inyo, yung mga ganitong image. But right now, looking at my result, medyo hindi ko nagustuhan yung result kasi medyo dumami na naman siya compared doon sa aking August na nag-improve na yung condition ko. Sabi ng doktor ko, nabawasan na yung mga ito. This is the August and this is the December. So, kung titingnan nyo, medyo dumami na naman yung mga itim. Ayan, dumami na naman yung mga itim. And, siguro kaya, yun nga, kaya ako na nakakaramdam ng pain. And ito nga yung ubo ko na hindi na mawala-wala. So, I still need to confirm everything with the result. And, kaya na rin ito minadali makahabol before this year ends ay dahil by January, first week of January ay balik check up na ako and doon kailangan na ng doctor ko yung result. So kaya minadali na rin. And hopefully this is something naman that we can still manage. Gaya naman ng sabi ko in my previous video, more on managing na lang naman talaga ang stage 4 cancer. Sabi nga nila,
hindi na nakakure. Pero of course, we are still hoping for miracles every day. And hindi tayo nawawala ng pag-asa. And hopefully, things will get better in 2026. Medyo madugo itong 2025 kasi ito nga yung nag-start ako maramdaman yung mga yung mga sakit-sakit. Anyway, yun lang naman po, update ko kayo kung ano man ang maging result. And hopefully, dun po sa mga followers ko out there, I am greeting you. Happy holidays, Merry Christmas, and a blessed New Year po sa ating lahat. And sana po, ma-enjoy pa rin natin ang Kapaskuhan ito. And always remember the reason for the season. Thank you so much po. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please like and subscribe and click the notification bell para manonotify ka whenever I upload new videos. Tapos, i-share nyo na rin for those friends or family na sa tingin nyo nangangailangan ng video na to. Until my next one, bye!